Ano ang posibleng mangyari kapag nag-breach ka ng kontrata sa employer sa Europe at ang maaring gawing solusyon? Maraming Pilipino ang nangangarap makapagtrabaho sa Europe. Pero alam mo ba na isang pagkakamali lang, gaya ng pag-breach ng contract, pwedeng magdulot ng seryosong problema? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga posibleng consequences at kung ano ang tamang gawin para makaiwas sa gulo. Isa, ano ang ibig sabihin ng breach of contract? Ang breach of contract ay kapag hindi mo sinunod ang nakasulat sa kontrata, pwedeng pag-alis ng walang paalam, hindi pagtapos ng kontrata, o hindi pagsunod sa job duties. Sa Europe, seryoso itong usapin dahil legal na dokumento ang kontrata. Dalawa, posibleng consequences kapag nag-breach ng contract. A. Financial penalties. Maraming employer sa Europe ang may penalty clauses. Ibig sabihin, pwede kang pagbayarin ng halaga para sa training, recruitment fees, o gastos nila dahil bigla kang umalis. B. Immigration consequences. Kung naka-work visa ka, pwedeng ma-revoke ang visa mo. Minsan may posibilidad na masuspende ka sa pag-apply ng bagong visa sa parehong bansa o minsan ay sa buong Schengen area. C. Legal action. May mga employer na humahabol legally, lalo na kung malaki ang nawaldang pera sa kanila. Pwedeng magkaroon ng civil case at kung minsan ay makaapekto pa ito sa record mo sa bansa. D. Blacklisting. Hindi ito official blacklist, pero kapag may bad record ka, maaaring hindi ka na i-hire ng ibang employer sa region, lalo na sa mga industriya gaya ng hospitality at caregiving. Tatlo, ano ang tamang gawin kung nasa sitwasyong malapit o nakagawa ng breach? Una, kaagad na kausapin ang employer. Huwag magtago, sabihin ang dahilan, lalo na kung personal, health-related o may emergency. Maraming European employers ang mas bukas sa negotiation basta transparent ka. Pangalawa, hanapin ang exit clauses sa kontrata. May nakalagay sa karamihan ng kontrata kung paano maayos na makakaalis. Halimbawa, 30-day notice. Sundin ito para hindi ka mabilang na nag-breach. Pangatlo, kumonsulta sa labor office ng bansa. Bawat bansa sa Europe ay may labor rights department. Libre ang payo nila at sila ang makakapagturo ng legal options mo. Pangapat, makipag-coordinate sa recruitment agency. Kung dumaan ka sa agency, sila ang dapat unang nakaalam. Maaari nilang ayusin ang usapan sa employer para maiwasan ang legal trouble. Panglima, document everything. Lahat ng conversation, notice letter, at email, isave mo. Ito ang magiging protection mo kung sakaling magkaroon ng dispute. Pang-anim, seek legal advice. Kung tingin mo hindi ka pinakikinggan, pwede kang lumapit sa Filipino migrant organizations o legal aid groups sa Europe. 4. Paano maiiwasang mangyari ito? Bago pumirma ng kontrata, siguraduhing naiintindihan mo ang lahat. Ask questions. Basahin ang notice period, break clauses, at penalties. Tandaan, mas madaling umiwas kaysa magbayad o maban. Kung ikaw ay OFW o planong magtrabaho sa Europe, mahalagang alam mo ang mga karapatan at responsibilidad mo. Sana nakatulong ang video na ito para maging handa ka at maiwasan ang problema na dulot ng breach of contract. Kung may natutunan ka, i-like mo ang video, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para sa iba pang impormasyon para sa mga OFW. I-comment mo rin kung may gusto kang topic na pag-usapan ko next. Kung kapaki-pakinabang ito, i-like, i-share at i-follow ang page para mas maraming OFW ang maging informed. Comment ka rin kung may karanasan ka sa breach of contract o may tanong ka tungkol dito.